Sa videong ito, hinulog ni Kuya ang isang maliit na tangke sa loob ng napakalaking shredder machine. Sa una, hindi ito agad nakagat ng makina. Kaya inayos ni Kuya ang posisyon ng tangke para tuluyang magiling ng maayos. Sinubukan din ihulog dito ang isang bahagi ng katawan ng puno na mabilis namang kinain at napira-piraso ng shredder machine. Maging ang toy car na ito ay hindi nakaligtas sa matatalim na ngipin ng makina. Pero pagdating sa malaki at makapal na bevel gear na ito, ay sumuko ang shredder machine. Samantalang ang motor na ito ay tuluyang nadurog at hindi kayo namamalikmata dahil kahit ang buong kotse na tulad nito ay kaya rin itong pagpira-pirasuhin. Pero bakit nga ba pinapagiling ang mga kotseng gaya nito sa dambuhalang shredder machine? Isa sa nakakamanghang video ni Mr. Beast ay ang paghulog ng napakamahal na Lamborghini na ito sa di umano'y pinakamalaking shredder machine sa mundo. Ang kotse namang ito ay ginagamitan ng powerful car baler, isang makinang nagko-compress o nagpe-press ng mga sasakyan hanggang maging siksik at compact na bloke. Ginagamit ito para mas madali silang i-store, i-transport at i-recycle bilang scrap metal. Kapag ang isang sasakyan kasi ay sira, luma na o total wreck, hindi agad ito basta tinatapon. Ang end-of-life vehicles o ELV ay tumutukoy sa mga kotse, van at iba pang uri ng sasakyan na hindi na maaaring gamitin pero kailangang sumailalim muna sa isang maingat at sistematikong proseso bago i-dispose o i-recycle. Ang prosesong ito ay tinatawag na end-of-life vehicle recycling o ELV recycling. Ang end-of-life vehicles recycling ay isang structured at regulated process na nakafocus sa pag-disassemble, pag-treatment at pagre-recycle ng mga sasakyang umabot na sa hangganan ng kanilang operational life. Ibig sabihin, ang mga sasakyang ito ay hindi na pumapasa sa safety, environmental o economic standards para patuloy pang gamitin. Layunin ng ELV recycling na makuha ang mahalagang materyales mula sa sasakyan at muli pa itong mapakinabangan habang tinitiyak ang ligtas at responsableng pagtatapon ng mga hazardous na bahagi nito. Pero paano nga ba ito ginagawa? Bago magsimula ang recycling process ay dumadaan muna sa collection at initial assessment ang mga ELVs. Dinadala ito sa isang authorized treatment facility o recycling plant kung saan masinsinang ina-assess ng mga trained technicians ang kondisyon ng sasakyan upang matukoy kung aling mga bahagi ang maaari pang ibenta muli, alin ang may mas mataas na scrap value at kung may mga hazardous substance na nangangailangan ng espesyal na treatment. Sa maraming bansa kasi gaya sa United Kingdom o UK, may mahigpit na regulasyon para matiyak na ligtas sa kalikasan ang pagproseso sa mga lumang sasakyan. Pero mahalagang tandaan rin na nagkakaiba-iba ang proseso ng ELV recycling sa bawat bansa. Pagkatapos masuri ay sisimulan ang depollution. Sa stage na ito, inaalis ang lahat ng hazardous fluids at components. Kabilang dito ang gasolina, engine oil, air conditioning refrigerants at marami pa. Inaalis din ang battery, airbags at iba pang components na may toxic or explosive materials. Tapos nito ay susunod na ang dismantling process. Dito, maingat na tinatanggal ng skilled technicians ang mga parts na maaari pang magamit o maibenta. Halimbawa nito ang engine components, transmission parts, alternators at electronic modules. Ang natitirang body shell naman ng sasakyan ang siyang dadaan sa shredding process. Dito ginagamit ang malalaking industrial shredders para pagpira-pirasuhin ang ELV. Ang resulta ay pinaghalong iba't ibang materyales tulad ng steel, aluminum, copper at iron na kailangang paghiwa-hiwalayin. Gumagamit ang mga recycling plants ng iba't ibang advanced technologies para paghiwa-hiwalayin ang mga nadurog na materyales. Halimbawa, ginagamit ang powerful overhead magnets para makuha ang ferrous metals tulad ng steel at iron. Ang eddy current separators naman ay ginagamit para sa non-ferrous metals tulad ng aluminum. Ang mga materyales na nahiwalay ay saka nire-recycle upang gawing mga bagong produkto. Halimbawa, ang mga metals ay maaaring gamitin sa paggawa ng bagong sasakyan o appliances. Ang plastic naman ay nagiging raw materials para sa iba't ibang consumer goods. At ang glass ay maaaring gawing bagong bote o garapon. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng ELV recycling, nabibigyan natin ng bagong buhay ang mga lumang materyales at mas napoprotektahan natin ang ating kalikasan. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is your Kuya Dowell from Our Republic. Hanggang sa susunod na kwento and stay awesome!